Mag-solve naman kasi ng ganito guys, kailangan mo lang siya ipagsamahin yung mga variables sa isang side. So we have variable x here tsaka dito, diba? So lilipat natin siya lahat sa kabilang side. So kapag lilipat natin sa kabilang side, remember nagpapalit yun ng sign. So yung 3x natin magiging negative 3x siya. Tapos yung negative 9 dito guys, hindi naman natin siya ililipat, so negative 9 pa rin. Pero yung 2 natin dito, pag nilipat natin, magiging negative 2. So pwede na natin to i-add. So polynomials na lang siya. So kung marunong ka mag-add ng polynomials, alam mo magiging sagot dito. So pag 7x minus 3x, so bali subtract mo lang yung numbers. So 7 minus 3 magiging 4. Then kakapin mo yung variable. Then equals yung negative 9 minus 2. So remember, same sign. Dito nag-multiply So negative 9 minus 2, wala ka narinig ng multiplication. So magiging negative yung sign. Then magiging 11. So over 4 para ma-eliminate natin yung coefficient ng variable x. Kasi nga, we are solving for x. So we'll be having negative 11 over 4. So which means, tama ba yan? Mali man si Clay. Nice try. Anyway, ganito siya ginagawa. So yun, next tayo. Antik na. So number 2. So let's say meron tayong 4x minus 3 equals 5. So same process siya guys. You used to isolate the variable x, then lipat mo lahat ng terms sa kabilang side. Sa mentally kaya mo to kasi basic pa lang. So magkakaroon tayo dito ng 4x equals 5. Then yung negative 3 guys, dilipat natin. So magpapalit yun ng sign. Then magiging 3 siya, positive. So magkakaroon ka na ng 4x equals 8. So kapag meron ka na yan, kailangan natin isolate yung x. So di-divide natin both by 4. So maka-cancel yung 4. Then matitira yung x. Then pag nag-divide tayo ng numbers na 8 over 4, magiging 2. So mentally kaya yun na. Gets yun. So next tayo number 3. So for number 3, let's say complex 3 times x plus 2 then minus 12 equals 5 times x plus 1. Sige nga, and solve mo siya ng algebraic. So let's say kanang sagot. So basically guys, distribute mo lang to, distribute mo to, then simplify. So 3 times x magiging 3x, then 3 times 2 magiging 6, then minus 12 equals 5 times x magiging 5x, then 5 times 1 magiging 5, so positive 5. Distributive property. Then combine like terms. Pwede mo to i-solve dito or lipat mo sila lahat sa kabila. Nasa iyo ang paano mo gagawin. So minsan kasi yung may mga students na gusto nasa left side lahat ng variables, pwede naman. Pero may mga case naman kasi na pag nakita mo kasing mas malaki yung variable, yung coefficient dito, na kunyari ito 5x, sa kabila 3x, pwede mo ito ilipat sa kabila para hindi ka na magdi-divide ng negative. Hindi ko alam kung nag-gets nyo pero may mga cases na ganun. Pero kung gusto mo na sa left side lahat ng variables, pwede naman. So let's see, meron tayong 3x. So meron tayong variable x dito. So lilipat natin siya sa magiging negative 5x. Then equals, so meron tayong 5, di naman natin gagalawin, so 5 pa rin siya. Tapos yung plus 6 natin na constant, ilipat natin sa kabila, magiging negative 6. Then yung negative 12 magiging positive 12. So isolated na sila na. Dito natin ang variable x, nasa kabila yung mga constant, pwede na i-solve. So yung 3x minus 5x magiging negative 2x equals, meron tayong 5 minus 6. So left to right na lang to guys kapag may plus minus. Pero pwede kung marunong ka na, di pagsamahin mo yung mga plus. Parang 5 plus 12 magiging 17, tsaka mag minus 6, pwede naman ganun. Pero pwede naman 5 minus 6 magiging negative 1 plus 12, edi magiging 11. So para makuha natin yung variable x, mag-divide tayo ng negative 2 both side. So makuha natin yung x, positive na siya kasi negative divide negative is positive. So positive divide negative is negative. So pares lang to guys. So ngayon may sagot. So negative